Buhay ng tao ay parang karagatan. Patuloy tayong gumagalaw ng walang katapusan. Walang nananatili, kundi ang mga alaala ng mga taong humaplos sa atin na parang alon. Ako si Kokoy, at ito ang aking istorya. Sir, gusto ko maging doktor para po makatulong po ako sa kapwa ko at para maging mayaman po ako at hindi na po ako maging mahirap ngayon. Ang buhay ko ay puno ng hinagpis dahil sa mga paghihirap na aking naranasan. Ipinagpapasalamat ko na lang na binigay ng Panginoong may kapal ang buhay na ito sa akin. Ako'y sumasama kila Tatang Berting kapag sila'y nangingisda. Koy! Sama ka ba ulit sa gaot? Opo, kailan po makakayod eh. Yan, tagal na oh. Namulat ako sa mundong ito na walang ama at ina. Kumakayod at natutong magtrabaho upang mairaos ko ang aking buhay sa araw-araw at gayon din ang aking pag-aaral. May baka mo talaga ko, Koy. Bakit naman po? Yung pagpupursige mo, nakakapagbigay mo pagsikap mo. Seryoso na ba ang sinasabi nyo? Nabibola na po ako dito. Kasi ako sa sinasabi ko, may mga nakakapagbigay mo. Kaya pinatry ko yan. Kaya, ang idol kita. Nabibola na ata ako eh. Di ko alam kung tama ito sasabi nyo eh. Maniwala ka sa akin. Hindi kita pinabuga. Yung mga pagkagawa mo, nakakabigay sa akin. Teka, saan yun? Anong ginagawa niya dun? Ha? Tignan mo. Saan po? Dun. Ang ginagawa niya dun? Anong ginagawa niya dun? Baka, delikado dun ah. Sige, putahan natin kung baka ano pagawin niya dun. Teka. Mukhang tatalo nata siya eh. Kuya, bilisan mo! Hoy, hindi tayo kay. Bilisan natin! Lord, tumigil ka dyan. Ba't gagawin yan? Wala kang pake! Baba ka dito. Mag-usap tayo. Ayoko! Sino ka ba? Ako ang tutulong sa'yo. Bumaba ka dito. Bilisan mo. Tulong! Hindi ko na kailangan yan! Bakit ba? Ano ba nangyari? Wala na! Ayoko na! Susuko na ako! Bumaba ka na siya. Bilisan mo. Ayoko na! Yes! Ano ba? Bilisan mo. Naghihintay na ako dito. Buisit! Natuklasan ko kung ano ang nangyari kay Ida. Nalaman ko ang kanyang mga magulang pala ay hiwalay na dati pa. Ang kanyang ina ay umalis at iniwan sila dahil hindi na nakinaya ang pang-aabuso na ginagawa ng ama ni Ida. Samantala ang kanyang ama ay namatay sa sakit dahil sa sobrang pag-inom. Kamakailan ay nasunog ang kanilang bahay at nawala na din sa kanya ang kanyang dalawang kapatid. At dahil sa nangyari, ay hindi na siya nakapagpatuloy sa kanyang pag-aaral. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit ginusto na niyang tapusin ang kanyang buhay. Naaawa ako sa kanya. Siya ay naging inspirasyon sa akin upang magtrabaho pa ng maigi. Sinama ko siya sa aking paaralan.
Magkasama kaming pumapasok sa araw-araw. At nagtatrabaho naman ako pagdating ng hapon para may makain kami. Sa una ay ayos lang naman ng lahat. Naniniwala ako na ang edukasyon ang magpapaangat at magpapabangon sa mga taong mahihirap kagaya ko. Kaya ako'y nagpoporsige para mag-aral. Mag-aral lang na mag-aral. Matuto upang matupad ang aking mga pangarap. Ang pangarap para maging isang magaling na doktor upang magamot ang mga batang may sakit, ang mga matatandang may sakit, at lahat ng taong mahihirap na may sakit. Sa hirap ng buhay namin ni Ida, napagdesisyonan ko na tumigil na lang ako sa pag-aaral at tilaan ang aking oras para kumayod at mapag-aral si Ida. Nagtrabaho lang ako na nagtrabaho. Kahit sa umaga, kahit sa gabi. Trabaho dito, trabaho doon. Hanggang sa naramdaman ko na unti-unti nang bumibigay ang aking katawan. Ngunit nagpatuloy pa din ako. Binaliwala ko na lang ito. Hindi ako nagpatingin sa doktor. Wala din naman kasi akong perang may babayad para sa kanila at para sa gamot. Subalit dumating na ang oras na. Biglang siyang hinamatay kanina sa bangka. Kausapin mo. Uy, okay ka lang ba? Okay, ano nangyari? Ida. Wala na masyadong oras. Ha? Ikaw ang iwan? Anong salita na ganyan? Ikaw sa'yo ito ang natukas. Oh. Bantayan mo. Ha? Huwag mo akong kakalimutan. Huwag na mong salita na ganyan. Teka, dadali na kita sa doktor. Huwag mo. Pa. Promise mo sa akin, mag-aaral ka mabuti. Uy. Huwag mo kakalimutan. Oy! Oy, ano ba? Gumising ka nga. Di magandang biro yan. Oy! Oy!
Nabuhay ako na mag-isa. Nagpatuloy ako sa aking buhay. Lalo ko pang pinagbutihan ang aking pag-aaral nang makapagtapos ako ng elementarya. Ako ay nag-aaral ng sekundarya bilang isang iskolar sa isang pribadong paaralan. Marami akong naranasan na problema sa aking buhay. Isa na dito ang diskriminasyon ng mga mayayaman sa amin ng mga mahihirap. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi ako nagpatinag. Pinagsikapan ko ang lahat dahil ayaw kong sayangin ang mga sakripisyo na ginawa para sa akin ni Kokoy. Mga kapwa mag-aaral, mga guro, mga magulang, pinaramdam ni Kokoy ang haplos ng isang ama, hawak ng isang ina, tipo ng isang kapatid, lamas ng pagmamahal ng isang kaibigan. Kung nasaan ka man, Kokoy, maraming salamat. Hindi kita makakalimutan. Hindi natin mararanasan kung tayo ay nasa taas kung hindi tayo nagalit sa baba. Hindi natin mararamdaman ang saya kung hindi natin naranasan ang lungkot. Hindi tayo matututong pahalagahan ng mga maliliit na bagay kung nakukuha na natin lahat. Ang pagsubok ang nagtuturo sa atin upang maging matatag. Lahat ng pangyayari sa ating buhay